nag-resign na ako. Nag-resign na ako. Welcome back sa aking YouTube channel, April in Canada! So today, nandito tayo sa University of Victoria. Yan! So itutour namin kayo dito sa aming university. Again, I'm taking Diploma in Business Administration and meron kaming 5 terms, right? So, at the moment, I'm on my 4th term. And next year, gagraduate na ako! Yay! So, ikot namin kayo kung saan kami mapadpad. And syempre, kung meron tayong ma-interview na Filipinos, ng mga estudyante, we will ask them about studying here in UVic. At kung kaya ba nila ang mga expenses dito sa Victoria. And also, meron akong isang pasabog. Abangan nyo. Magkukwento ako mamaya kung ano tong pasabog na to. Kaya tapusin nyo tong video na to. Keep on watching. Stay tuned. And tara na! Welcome back. So, ayun na nga. Syempre, kasama natin si Jim. At siya ang ating cameraman today. Ayun, again, sabi ko nga, itutour namin kayo dito sa campus. Ngayon is Saturday. Kung napapansin nyo, we're wearing sweaters kasi today is the first day of autumn. Ayun. Alam mo ba, babe? Alam mo ba? Na ang dami nagko-comment sa atin at sabi nila, namimiss na daw nila tayo. Ano daw bang nangyari sa atin? Ba't di na daw tayo nagpo-post? Bakit nga ba? Ikaw magsagot. Aba, ewan ko sa'yo. Bakit? Syempre, kakastart lang 2 weeks ago ng school and then marami nangyari dito for the past few weeks, no? So, tatalakayin natin yun and ano pa ba? Medyo naging busy, ganyan. Tsaka syempre, buntis. Oo, paiba-iba ng mood. Ilang months na? 5 months na si baby. 5 months na. Alright. So, yun. Sasabihin ko? Ang sabi ko? So, yung school na to? So, yun nga, yung school na to is sobrang similar siya sa UP Diliman, I think. Napunta ka na ba sa UP Diliman? Oo naman. Palagay mo similar. Doon ako kumakain ng isaw eh. Palagay mo similar yun. Parang, no? Medyo. Kasi ang laki, ang lawak nitong school na to eh. Difference lang ano. Walang jeep. Walang jeep at saka mas malamig dito. Ayan. Tingnan nyo naman yung mga puno, nag-iiba na yung kulay kasi nga, autumn na. Ito yung actually, itong location na to, ito yung bus loop. Ibig sabihin, dito lahat ng mga locations, nagtitipon-tipon yung mga buses. So, pag uwian namin, dito kami. Ayan. So, maraming buildings dito sa UVic. Malaki to, no? Gano'n kaya kalaki itong UVic? Never ko pang nalibo to eh. Kasi nga, parang ang lawak. Tapos, syempre, may next class. So, hindi naman enough yung break para ikutin lahat. So, yan. Meron din palang, kakagawa lang. I don't know kung bukas na. Merong bagong building for residential. Pwede siyang for students. And I'm not sure kung pwede siya sa mga outsider ng UVic. Pero kaka-open lang malapit dun sa may canteen namin. So, pupunta na natin yun mamaya. Ano ba ngayon? Saturday? Saturday ngayon. So walang masyadong students, no? Walang masyadong students ng Saturday. Yeah, of course, mostly ng students comes
to school during weekdays, pero meron pa rin classes during Saturdays to give ways dun sa mga working students. Oops, may bus. So, to give way dun sa mga working students, of course, but ganun parang ano na ako? Babe, pwede umihi muna ako? Oh, tsaka dahan-dahan ka kasi. Hindi tayo nagmamadali. Wait lang. Ano ba ito? Tama naman, dun pala. So, dito sa pupuntahan natin, usually dito kami tumatambay pag break namin. Dito namin kinakain yung mga baon namin, adobo, sandwich, whatever. Ay, sarap. So, ayun, sobrang relaxing. As you can see, yung mga dahon na from summer, natuyo na, fall na talaga. So, ibig sabihin, falling ng mga... Pag ba winter na, wala nang mga dahon itong mga halaman na to? Usually, most of... I think hindi lahat ng hindi lahat ng puno nawawala ng dahon. But most of them, nagiging kalbo nga. So, ayun. Teka lang. I want to wee-wee, mommy. Mahirap pag buntis, no? Maya-maya umiihi. Dandan ka kasi. What if umihi ako dito sa likod ng mga booth? Okay lang kaya yun? Umihi ka na. Sumikat ka pa dyan. Bibidyo na. Babae umihi sa UV. Ito nga palang UVic. Itong UVic na to, marami paghapon, pag morning, marami nagja-jogging kasi nga sobrang safe and ang lawak niya. So, I'm sure may wiwian dito eh. Hanapin lang natin. Wow, may walk. Dandan doon. Ayun o. Sabi ko na nga eh. So, nandito na tayo sa, I think this is the open space area dito sa UVic. So, pag hapon or tanghali, dito madalas tumatambay yung mga estudyante. Ayun, magre-relax muna. Yung iba, nagbabasa ng mga books, lessons nila for their next subject. So, sobrang peaceful, ang ganda. Ang sarap tumambay dito, lalo na kung sa umaga. Ang dami talagang mga estudyante. Sometimes may mga nag-field trip na galing sa ibang mga university. Pupunta dito. So, ayun, inagaw ko na yung yung phone kay James kasi nga, ang kulit niya eh. Naiinis na ako eh. Ha? Ay, ano bang contribution mo ngayong araw na to? Kakain ako. Dali na. So, ayun, ang kwento ko is, ang update ko para sa inyo is, nag-resign na ako. Nag-resign na ako. Okay. So, last week ko na sa next week, which is yung last day ko is September 29. As kung sa mga hindi pa nakakaalam, currently I'm working sa Supreme Court sa British Columbia. And maganda yung, of course, maganda yung work ko doon. Syempre, maganda exposure dahil syempre, I'm working sa government and marami akong natutunan regardless na wala akong experience sa legal, tinanggap ako at tatanggap ako. Glory to God. Thank you, Lord. So, nag-resign na ako. Ayun, nag-resign ako. Bakit nga ba ako nag-resign? So, maraming factors. Una, factor number 1.
ang position ko doon is auxiliary. Ibig sabihin, I am not entitled of benefits, gaya ng mga benefits ng mga permanent employees. Kasi nga, temporary lang yung aking visa. So, temporary lang yung offer or meron siyang end date. So, kung ang end date ng aking visa is July 2024, I have to stop working sa company na yon. Although, I must say na, again, magandang opportunity na nakapag-work ako sa Supreme Court, kahit na, yun nga, wala akong legal department, but I had enough training, merong mga support from different departments, and talagang mas na-open yung horizon ko when it comes to networking. I've met a lot of people. I've met judges here sa British Columbia kasi nga we work closely with the judges here sa British Columbia. I've met a lot of lawyers, paralegals, and actually, they were surprised na nakuha ko yung job na yun kahit na wala akong experience sa legal. And I was surprised too, actually. Kaming dalawang mag-asawa ni Jean. But it was actually an unanswered prayer. Kasi nga, during that time last year, yung mga kaklase ko or yung mga friends ko, they got employed sa iba't ibang ministry naman dito sa government. So, sabi ko, why not try? Ganyan. And it so happened na nakakuha din ako ng position. So, it was really a nice experience. So, ayun, pwede ko rin, kung may encourage ko lang yung mga bagong dating dito sa Victoria or dito sa Canada, imagine, who would have thought? Kasi nung pagdating namin dito sa Canada, wala naman akong expectation. Hindi ako nagkaroon ng high expectation na may employ ako sa government while being a student. Again, sa Panginoon lang ang papurit pa sa salamat kung paano nangyari yung lahat. Siya lang ang nag-construct ng lahat, ano? But, yung ma-encourage ko sa mga bagong dating dito, huwag kayong ma-intimidate sa mga job posting. Una, again, discretion nyo. Kung tipong kailangan nyo na talagang mag-work, huwag kayong mamili, diba? Marami talagang mga opening anywhere. But based on my experience, based of a lot of students dito sa UVic na kabatch ko or mas nauna sa amin, most of them really got office jobs, which is, for us, a lot of us really got surprised na, wow, kaya pala namin. So, kung kaya namin, kaya nyo din. Lagi namin sinasabi yan dito sa vlog namin na pag kaya namin, kaya nyo din for sure. So, babe, mayroon ka ba gustong idagdag? Ako, sige. Mag-share lang ako. Mag-share ka. Kasi, syempre, dapat April and June. So, share ko lang. Aside do sa dinagdag ni April, no? Ang gusto ko sanang i-share, sa lahat ng mga pupunta dito, mapa-single or couple, tandaan natin, no, pagpunta mo dito, paglapag nyo sa Canada, umaandar na kagad yung metro ng mga kailangan natin bayaran, no? So, nandyan na yung rent, food, transport, and everything. Yes. So, yun, yung 1 week, pwede naman kayong mag-relax muna, mag-relax, enjoy muna, no? Pero after 1 week, or within that week, mag-try nyo na maghanap-hanap ng work. So, may mga walk-ins dito. Yep. Meron din mga job bank or online, no? So, yun. I think, saan ka usually nakakahanap ng work? Na job posting? Ako based sa experience ko, pag meron akong gustong pasukan, I make sure na nag-a-apply ako doon sa sariling website ng company na yun. Oh, nice. Yeah. Oo, pero, if like for example, mga private companies, mga small entities, pwede kayong mag-apply through Indeed. Indeed. So, isa pa yan. Indeed.ca. Yes. And, so, although, warning lang, of course, marami pa ring scammers kahit saan.
So, some of them would offer you ng mga work from home or mga, yun nga, mga remote works. Tapos, syempre, scam pala. So, beware also. Okay, good. And yun nga, tama yung sinabi ni April, no? And isa siguro sa base experience natin, yung magandang testimony na, you know guys, start pa lang, wag muna tayo mamili ng job. Tama naman yung sinasabi ng iba na tama naman yung sinasabi ng iba, yung iba nagkakaroon ng culture shock, maraming shock. Maraming shock sila. Kasi bakit, lalo na yung iba yung mga talaga may profession sa Pinas, dito kailangan mo talaga mag-start muna sa yung mga menial jobs, di ba? Menial jobs. However, eto tandaan natin, especially sa mga nag-student pathway. Wait lang. Bakit ba kailangan mo nang magkaroon ng, kahit yung mga like for example, yung sa mga hospitality or sa mga restaurant, bakit sa palagay mo, kailangan muna ng konting experience? Alam ko sagot dyan. Anong sagot dyan? Ang sagot dyan, Canadian experience. So, kailangan Kasi nga, natin, bakit nga? kailangan natin ng reference. Behavioral reference. Tandaan natin dito, guys, na, you know what, usually, yung mga interview dito, it's not about ano yung ginawa mo sa past work mo, experience mo, yung skill sets mo. Usually, it doesn't really matter. Kasi ang kailangan nila dito, yung behavior mo. Kailangan nila malaman kung kaya mo magaling ka sa teamwork. So, kung kumusta yung relationship mo sa past management mo, yung boss mo, di ba? Yun yung mga behavioral questions, yung mga kailangan talaga nila. At tatalakayin natin ang tungkol sa paano sumagot. How will you ace your interview dito sa Canada sa susunod nating mga vlogs. Sure. Okay. Kasi I know na marami dyan yung struggling pa rin, no? Sa paghahanap ng work. Bakit parang feeling nila magaling sila sa interview but then they didn't get the offer letter. Meron kasing key success factors na pag-uusapan natin at magbibigay tayo ng sample answers sa bawat mga behavioral questions na meron tayong natago niyan, babe, di ba? Oo, marami. May mga natago kami na gusto namin share, lalo na sa mga nandito na sa Canada, no? Pag gusto nyo na, nag-apply na kayo ng work, ano yung mga work, lalo na pag natawag na kayo. So, pag natawag ka na, ito na yun eh. Huwag mo nang sayangin, di ba? Kasi may iba na na-try na namin yun, experience na namin, natawag na kami. Tapos biglang, syempre, biglang may mga ang hihirap na mga questions, yung mga unexpected questions na, ay, sayang, sana napagandaan namin. Pero common yun sa mga mga nag-interview. So anyway, going back, dahil ibang topic naman yun, going back. So bakit ako nag-resign? Wait. Hindi mo na. Ako muna, hindi mo pa. Ikaw pala. Sorry. So, going back, before niya sabihin yun, gusto ko lang din i-share, no, sa mga bagong pumupunta dito. Yun nga, una sa lahat, wag mo na maging mapili sa trabaho. Kasi una sa lahat, kailangan yung work, pambayad ng rent natin, and everything, no. Tapos, yun nga, yung reference sa magiging next job prospect mo talaga. And alam nyo, isa sa mga testimony na nalaman natin, no, especially sa mga new students, you'll never know kung yung job na yon, yun yung makakapagpalaan sa'yo ng ng permanent residency. Like for example, yung experience ni April, which share niya sa inyo mamaya, pinili niya, kasi dahil naging trending nga, yung mga friends niya, si government niya. Previously, nag-start siya dito sa Canada, you're working at the bank, right? Yes. So, sa isang prestige bank ng Canada. Maganda yung salary and benefits ka. So, nag-trending kasi yung mga government jobs and position. Like, wow, government, Supreme Court of British Columbia, Canada, right? So siya parang inisip niya na somehow parang medyo nainggit ako. Parang, yun yung tamang term. So, yun. So, tinry niya talaga lumipat. Yeah. So, parang I was thinking na kung kaya nga nila, di kaya ko din. Which is maganda naman. Maganda, oo. Ang nangyari, prior to that, may mga offer sa kanya or sa akin na about sa healthcare. Para sinasabi namin, una sa lahat, healthcare, ano yan, wala kami experience. At ikalawa, medyo parang feeling lang namin, yung mga na-offer lang sa amin, at saka yung salary. So, mas pin-refer namin yung mga kung anong meron kami ngayon. And later on,
dun na lang yung At mamaya na natin yun. Hindi, sasabihin ko na. Sige. So, ayun, and later on, sasabihin niya, malalaman natin kung bakit sana yun yung pinili namin. Or, di ba? So, yep. So, eto na siya. And, so, ayun na nga. Second factor kung bakit ako umalis, ito naman medyo sad story. Hindi ako naging masaya sa pag-work ko dun sa office namin. Well, pinag-iisipan ko kung ikukwento ko to kasi syempre, parang ang gusto lang namin is ma-encourage kayo, gusto namin puro positive lang, but it really happens, feeling ko, kahit saan namang lugar or kahit saan naman kayong company magtrabaho. So, during my time na working ako sa government, I was really ecstatic. I was really excited sa what can I do more? Or ano pang pa bang mga opportunities na magbubukas sa akin. So, unfortunately, I felt na I wasn't welcome. I felt that I felt intimidated by someone na was working with sa company na yon. So, I prayed hard. Sabi ko kay Lord, tama ba yung na decision ko na mag-apply sa government as early na as being a student? And it came to my senses na hindi pala yun yung gusto ng Panginoon sa amin at sa akin. Kasi during that time, kwento ko lang, nung nalaman ko yung mga classmates ko, yung mga barkada ko na nag-a-apply na sa government, parang ako, napag-iiwanan na ako. So, mag-a-apply din ako. And then, nung dumating yung offer, I really thought that it was the answered prayer that I was waiting for such a long time. But then, it was a bait. For me especially, hindi pala yun yung answered prayer. Hindi pala yun yung gusto ng Panginoon para sa akin. But then, merong lesson akong natutunan na yung plans ng Panginoon is different from my plans or different doon sa mga ginugusto ko lang kasi nainggit ako. So, I want to share a Bible verse. So, sabi sa Isaiah 55, 8-9, "For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways are my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts." Amen. So, dito sa naging experience ko, pinilit ko na makakuha ng magandang job sa government. Pinilit ko na sa government talaga ako magtatrabaho kasi hindi pwede dahil yung mga kasama ko government na rin, ganon. And then, until such time na para akong napalo na parang it wasn't really for us. It wasn't really for me. And kasi nga hindi ko pinakinggan kung ano yung path ng Panginoon for me. So, yung experience kong to, yung nagdala sa akin para mag-apply sa ibang job. And during this past few months, kaya hindi kami nagva-vlog, is because nag-iisip na kami ni Jim kasi gagraduate na ako ng April 2024 at ang aming visa will expire soon in July or August. August 2024. So, since manganganak na ako and yung graduation namin is coming, yung graduation ko is coming, nandito na kami sa point na we have to find or look ways para makakuha kami ng permanent residency and to stay permanently here in Canada. Kasi yun naman talagang goal namin, right? So, yung experience ko, yung hindi maganda experience ko with my colleague, brought me to applying sa healthcare. And maraming salamat pala sa mga shoutout dun pala sa mga kaibigan ko, sa mga classmates ko
na nag-encourage sa akin na kahit buntis ako, mag-apply ako. Thank you sa inyo. Shout out sa mga taga-healthcare dyan, taga Vancouver Island Health Authority, sa taga PHSA. Maraming salamat dahil kung hindi dahil sa inyo na hindi ako na-encourage mag-apply, hindi ko malalaman ang healthcare pathway. So, general lang, no? General information. Healthcare Pathway Program, BCPNP, ay nagbibigay ng mas mabilis na pathway para ma-PR kami. Yay! Yes! So, yun. Sabi doon sa BCPNP or BCP Provincial Nomination Program, for as long as you are working in public health care dito sa British Columbia, you have a higher chance of getting nominated. Actually, almost secure mo na yung nomination. So, you have a chance of getting nominated para makakuha ng 600 points and apply directly sa federal to get your permanent residency. At, nga pala, kaya din namin nagustuhan yung option na to, aside sa pinakamabilis siya, gaya ng tech program, yung asawa ko, hindi niya na kailangan mag-IELTS. Ako na lang as main applicant. Tapos, hindi ko na kailangan mag-review. So, sagip na, sagip. And then, second thing is, yung proof of funds is not required. Although, plan namin ni Jim is still to provide proof of funds kasi parang, malay mo, mas mataas ang chance, mas mabilis, alam mo yun, to prove that we can survive here in British Columbia. What else? So, ayun, yun yung surprise ko sa inyo. Nag-resign ako sa Supreme Court to move sa Vancouver Island Health. Actually, I wasn't really expecting na magandang trabaho agad. Kasi nga, dun sa pathway na yon, sa program na yon, it doesn't matter kung anong job mo. You could be janitor, you could be housekeeper, you could be laundry worker, anything na job mo, basta pumasok ka sa Island Health or Health Authority na government entity or government funded ba? Basta government, ayan. Pwede kang ma-nominate. At meron silang designated HR na nagtutulong at magbibigay sa inyo ng papers for permanent residency. Wow! At isa pang magandang balita, babe. Oh. Teka lang. So, isa pang magandang balita. You don't have to work for a certain amount of time para masupport ka nila for your permanent residency. Talaga? Oo. Kahit na one day ka pa lang sa work, as long as you've requested sa HR, nung mga kailangan mo for BC nomination, they will give it to you within 2 to 3 working days. Ang ganda. And, ang ganda, no? Gusto ko lang i-share din kasi, so, katulad ng sinasabi ko kanina, guys, pag bago kayo dito sa Canada, and yun, guys, gusto ko lang din i-share, no? Katulad nung sinasabi ko kanina. Pag bago kayo dito, una sa lahat, importante yung prayer talaga, no? Kay God, no? Kung ano yung bibigyan niya work. Pero yun nga, huwag mo nang masyado mapili muna ng job. Kasi, kahit ako, nung umpisa, gano'n na, nagpili ako eh. Nagkaroon din kami ng offer. Nagkaroon ako ng offer nung una na remember sa hospital, sa VIHA din, no? Sa healthcare, no? Akala ko parang, ang unang offer din, yun nga, parang cleaner sana. Sabi ko, oy, ba't cleaner? Sabi ko, hanap pa ako ng iba. Meron naman. Although, yun nga, may nahanap ako. Nahanap ko is managerial position, which is okay din. Pero kung tatanungin mo ako ngayon, nung hindi pa na-hire si April papalit ko yung managerial job ko sa cleaner position. Kasi ang tandaan natin, lalo na sa mga nag-student pathway with open work permit na husband or wife,
ang kailangan talaga natin i-prioritize dito, yung permanent residency. Kasi after ng permanent residency, kahit anong job, kahit anong, go na tayo, di ba? Pero ngayon, wag muna tayo maging choosy. So, you'll never know, yun yung makakapag-land sa inyo ng hinahanap nyo. So again, yung mga we encourage, no, yung mga, or FYI lang sa mga nandito na sa Canada, particularly Victoria or British Columbia. Ang number one trending ngayon na to land your PR, sinasabi na namin ngayon sa inyo, aside from tech, IT tech, yun yung sa VIHA. Or sa Island Health or Health Authority. Oo. So, lastly, gusto ko i-share sa kanila yung mga tips. Kasi paano rin namin nalaman to? To be honest with you, late na. Napaka-late na namin nalaman na ito yung pathway na nagbukas. So, kasi nga, masyado ako focus sa parang kailangan maganda trabaho, kailangan nasa government, blah, blah, blah. And then, meron palang group sa Facebook, dun sa amin within UVic batch na gumawa sila ng group, particularly dun sa aiming to work in Island Health. And I missed that opportunity kasi masyado ko focus sa isang bagay. Pero, that's okay. Pero ang isa sa gusto namin i-share ngayon na tip sa inyo, lalo na yung mga bago lang rin dito, isa sa mga makakatulong sa inyo, Facebook group, any groups, di ba? From your classmates sa school, or Facebook group, maghanap kayo. Marami dyan. So again, hindi namin kakilala yung mga nasa mga owner ng mga pages na to, pero lagi namin gustong sinishare sa inyo kasi sila yung mga nakatulong din sa amin. Like yung Canada Student Pathway na Facebook group. Lahat ng mga halos documents or tools. Huwag mong kakalimutan ng Tropang UVic. Tropang UVic. Okay, nandyan yan. So, yun. So, guys, expand your network. Isa pa yun. So, yeah. Ayun. And also, of course, since ang main goal natin is to get a permanent residency, don't forget to research because kasi yun yung mali namin in the beginning na parang we were so overwhelmed of what was happening in our lives here. We consider ourselves already somehow successful dahil magaganda yung nakuha naming job. Thank you, Lord. But then, we missed the opportunity of knowing the other ways of getting permanent residency right away. So, ayun, again, going back sa aking testimony, I got an office job in healthcare, and I truly believe that yung experience ko sa Supreme Court really helped me to land a job sa Healthcare Authority. Although I have waited a lot of months. I think we've waited mga 4 months hanggang sa nakakuha kami ng interview ni Jim sa Island Health. But then it's still really worth it, worth the wait. And of course, sobrang importante na nagre-review pagpadating na yung opportunity, nagre-review sa interview, paano ba sasagutin ng mga interviews, right? And dahil nga, magsa-start na ako sa October 3, on October 4, bala ko nang humingi ng documents for our British Columbia Provincial Nominee Program para ma-start na namin ang aming PR journey. At alam ko, nasasamahan nyo kami dito sa aming PR journey, kaya maraming salamat sa mga taong laging sumusuporta sa amin, sumusubaybay, at walang sawang nagko-comment. Mapa-good man yan or bad. And of course, shout out sa mga lagi nagko-comment at saka sa mga deer. Okay. So, kita nyo naman yung mga deers nandito lang. No? So, yeah, shout out kay shout out muna tayo. Shout out kay David, si Mr. Puren. Ayan. Lagi nating commenter, top yun. Commenter. Shout out to Santiago family. Shout out to sino pa? Shout out kay Sheila ng taga Iloilo. Yan. And of course, and lastly kay saglit, nandito sa lastly, ayun. Shout out kay Mike of Dipolog, no? So, yan, shout out sa inyo. Shout out rin sa ating mga
subscribers and top commenters from Dubai, from Qatar, from Middle East, from Saudi, from US. Wow, pati US na Oo. And nakaka-inspire, mas na-inspire kami lalong gumawa ng videos dahil sa mga comments nyo and sa mga encouragement. So, maraming salamat dahil hindi kayo nagsasawa. Oo nga, no? So, yun nga, no? Yung mga taga Middle East. Ayan, shoutout sa inyo. Ayun. So, yun yung aming life update. And again, sa Panginoon lang ang papurit pasasalamat. Gaya nga ng lagi namin sinasabi, before we came here in Canada, we really prayed hard kung sasamahan niya ba kami dito sa Canada. Kung yung Canada ba is for us, if we will get our permanent residency, and I believe that this is one of our answered prayers. Diba? Okay. Good. Amen. No? So, ikaw babe, ano pang masasabi mo? So, ako naman, so, yun nga, babe. So, anong masasabi mo when it comes yung pagde-differentiate natin dun sa experience natin nung nasa Dubai pa tayo compare dito sa Canada? Like, for example, kung ganyan na nagre-resign or maghanap pa lang ng trabaho or nawala ng trabaho. Maganda yan, no? So, kami, firstly, yung share namin dito, yung comparison na experience namin from the Middle East at Canada. Hindi siya sa Pinas versus Canada. So, dahil nakapag-work kami sa Middle East for, I think, almost 8 years, no? So, yung kinagandahan dito, katulad nangyari kay April, di ba? 5 months pregnant na siya, di ba? Nagda-doubt siya noon, paano, baka hindi na ako tanggapin? Kasi, parang kakalipat ko lang, kaka-hire ko lang, tapos maternity leave na ako. And guys, remember, maternity leave dito, kahit more than 1 year, di ba? 18 months, di ba? So, may sweldo ka. So, hindi naman sumusweldo. Hindi ka ba sumusweldo, no? May ano noon, may employment insurance. Okay. So, may monthly allowance ka. For monthly allowance. So, I stand corrected. Yeah. So, may monthly allowance ka. So, kumbaga, yung term ko lang na sumisweldo pa rin siya, di ba? Hindi sa company niya, pero sa government. Ayun pala, sumisweldo ka sa government. And at the same time, merong child benefit si baby, so nakakatulong yun for expenses while I'm not working for yun pa yung isa sa kinagandahan. No? So, yeah. So, yun nga, kinagandahan dito na wala kang takot. Wala kang takot mag-resign. Tapos, hindi ka pa babayan ng government Bakit dito. Bakit ba palagay mo wala kang takot mag-resign? Kasi, unlike sa Dubai, nagkaroon na kasi kami ng experience sa Dubai. Sa Dubai kasi, so, visa dependent ka, di ba? Yes. Tama. So, and then after that, pag nag-resign ka, ika-cancel na yung visa. Pwede, ika-cancel. Minsan, i-hold pa ng company yung ano mo, yung visa or passport mo. Pahirapan ka. Hindi naman lahat. Hindi na. Pero based lang to sa experiences namin, tsaka sa mga kilala namin, mga nangyari doon. No? So, ayun. Tapos, sa Dubai, pwedeng medyo maging factor. Hindi ako sure pero pwede maging factor na pagbuntis ka na 5 months, di ba? Pwede yon. So, yung mga taga-Dubai dyan na may experience, please share your thoughts. Correct. As kung mali kami, please comment below, di ba? Yes. Pero yun yung pagkakaintindi namin. Pero tingnan nyo dito, di ba? Buntis siya. Di ba? Wala, okay lang, di ba? Walang discrimination dito, guys. Yun yung kinaganda. So, and ano pa? Ano pa ba? Ayun, sa mga nagsasabi na, anong masasabi mo dun sa mga nagko-comment sa atin? Kasi medyo rin, may pailan-ilan na negative comments about bakit daw tayo nagsisinungaling o kaya bakit daw natin masyadong pinag-promote ang Canada. So, yun nga, kami, like we explained before, kahit kami, whether positive or negative yung comment, walang share nyo lang, kasi kinaganda dyan, ang purpose ng vlog na to is to interact. Interact, to inspire, and of course, to inform everyone kung ano talaga nangyayari. Yes. For me naman, kanya-kanya naman yung experiences natin, di ba? Yung iba kasi, pwedeng nagko-comment sila, parang, sige nga, tingnan natin kung tatagal kayo dyan ng winter. So guys, again, pwedeng experiences nila, nasa ibang part sila ng Canada. Remember guys, ang Canada, sobrang laki niyan, di ba? So wala kami dun sa mga extreme weather conditions. Wala kami dun sa mga ganon. Pero regardless, yung ibang mga kababayan natin na nandun, enjoy nila. Pero kami,
based lang, lahat na sinasabi namin, based lang sa experiences Yes. namin. So, hindi namin, we cannot speak for other people. Yes. Ito lang kung ano yung nakikita ng mata namin at saka na-experience namin now. Ang gusto ko sabihin, so yun, may nag-comment, no? Tignan natin kung gaano kayo tatagal niyan pag nag-winter. Yung nag-comment na yun, yung winter dito, actually nananabi kami. Actually, yung snow dito sa Victoria, halos 2 weeks lang. So, nabitin pa actually kami, no? So, and again, yung iba naman parang sinasabi namin, nila scam yung Canada, mas wag niyong inaano yung mga tao dyan. So again, sa experience namin. Ako, maisingit ko lang, no? Kasi parang, kung scam talaga para sa karamihan ang Canada, bakit ang daming vloggers out there na continuously encouraging people to come over here sa Canada? Diba? Parang Hindi. napaka-contradicting. And another thing is, for us, again, based sa aming experience, natuto na kasi kami we are well-trained sa Middle East, sa Dubai na maging OFW. Yun, isa pa. And alam namin kung paano makisama kung kami mag-share sa bahay. Alam namin kung paano gamitin ang credit card. Alam namin kung paano mag-ipon. At alam namin kung paano magtipid. Okay. So, ayan, siguro isa pa, no? Kanya-kanya kasi tayo ng circumstances. Regardless, wag natin, and goals, wag natin isipin Canada. Kahit saan ka pa mapunta. Yes. Whether you're in Singapore, or US, or New Zealand, kahit saan. Kanya-kanya naman tayo ng goals and experiences. Yep. Sorry. Ito lang yung gusto kong ipayo. Ganito lang yan, eh. So guys, kung kayo, nasa Pinas kayo, okay naman yung situation nyo, okay kayo, may business or maganda na yung job nyo, at hindi talaga yun yung na-urge nyo sa heart nyo, di stay kayo doon. Yeah, Eto, maybe Canada is not yep, for you. Tama, no? Kami kadalasan, yung mga ine-encourage namin usually, yun yung dalawa lang eh. For me, dalawa lang. I don't know kung gusto mo idagdag kami. Dalawa lang yung ine-encourage namin, no? For me, ang mga primary na ine-encourage ko lumipat dito sa Canada, yun yung mga nasa Middle East. Yep. Yun yung mga nasa Middle East na pag tinitingnan, parang medyo nag-struggle, may mga challenges, di ba? Or nag-struggle, sabihin na natin, baka mas magandang itry nyo sa Canada. Yeah. Pero kung nasa Middle East ka na naman na maganda yung salary mo, tsaka maganda yung profession mo, salary mo, tingin mong okay ka na, then stay, di ba? Yep. Sorry. Sige. Maisingit ko lang kasi baka mawala. So, well, depende yun. Kasi kami din, we try our best to encourage people na yung mga mahilig mag-explore sa buhay. Like us, kami. Kami, regardless of maganda yung work, maganda yung trato sa amin ng Dubai, we chose of moving out of our comfort zone. Kasi we know that we can do more, we know that we can do better, and by God's guidance, hindi kami papabayaan. Tama yun, no? Ano, yung next na mga long-term goals. Yung mga next na gusto ko encourage, yun yung mga, kung ang long-term goals nyo is for your kids na mag-grow up dito sa better quality of life, di ba? Na-enjoy yung mga nature, and of course, yung mga benefits na binibigay ni Canada for them, na wala sa Pinas, na wala sa maybe US. Middle East, di ba? Or ganon. So, tapos, yun nga, isa pa sa na-experience ko, no, yung, well, at least sa majority na, like sa Middle East, di ba? Kadalasan binibase nila yung salary mo based sa passport mo, di ba? So, ang kinaganda dito sa Canada, dito pantay-pantay, di ba? Or, meron kang option, kung gusto mo naman pumunta ng Canada, pag naging Canadian citizen ka, which is ang daming gumagawa nito kahit kababayan natin, or yung mga ibang lahi, di ba? Na may experience sa Middle East, pumunta ng Canada, at naging Canadian citizenship, naging Canadian na, then bumalik sila sa Middle East. Pagbalik nila sa Middle East, mas malaki yung salary kasi although hindi ko naman nilalahat, pero it's the hard truth. It's the ugly truth, diba? So, again, kung may iba kayong opinion, please share it. Kasi we might be wrong. Pero again, lahat na sinasabi namin based to sa experiences at alam namin. So, yun.
Yun, na-discuss na natin yung difference between Dubai and Canada. We really hope na marami kayong natutunan. We again hope na magkaroon na naman tayo ng magandang interaction sa ating comment section below. And again, open forum yan. So guys, open kami sa criticism or correction, no? As long na let's keep it respectful, diba? So, yun. Para kasi lahat makapag-share. Again, hindi naman namin hinano yung pinipilit yung mga pumunta dito. Ito yung mga nasa page namin. Ito na yung mga nag-iisip-isip kung dreaming na pumunta ng Canada. Gusto lang namin matulungan. So, yun. Yun. So, yan ang ating UVic tour. Pasensya na kayo. Masyado kami naging madaldal at hindi namin kayo masyadong naikot dahil masyado talagang malaki itong university na to. But hopefully, next time sa mga susunod kong classes, meron tayong mga interview na mga Filipinos and about their journey here in Canada. Yeah, so stay interview tuned. Natin. Kahit hanap rin tayo, no? Kung may mga kabayan tayo na ano yung mga baka may pinagdadaanan or challenges na hindi naging madali sa kanila yung pagpunta dito or yung transition. May interview natin para maging balance rin naman kasi tayo. Okay? So again, thank you so much. So see you on our watching. See you on our next vlog. Bye-bye.